Sa isang malayo at tahimik na baryo ng Zamboanga del Sur, umiikot ang mga bulong-bulungan tungkol sa isang hinihinalang aswang. Subalit dahil sa kakulangan ng matitibay na ebidensya, hindi ito pinapansin ng mga tao. Isa na roon si Ada na hindi naniniwala sa mga ganoong uri ng mga nilalang. Ngunit nang iba ang pananaw ni Ada, isang simpleng babae sa baryo, nang siya ay magdalang tao sa kanyang unang anak. 2 buwan ang kanyang tiyan nang mapansin niyang ang matandang hinihinalang aswang sa kanilang baryo na si Aling Azon ay palaging dumadaan sa harap ng kanilang bahay. Minsan pa nga, nang mapadaan nito, kitang-kita niya ang ginagawang pagtitig nito sa kanilang bahay, habang bumubuka-buka ang bibig nito na parang may sinasambit. Alam niya ang mga bali-balita tungkol rito. Subalit, dahil wala naman itong kakaibang ginagawa, bukod sa araw-araw na pagdaan sa kanila, hindi na lang niya pinagtuunan ng pansin. Sa mga sumunod na araw, dumalaw ang kanyang mga magulang sa kanila upang kamustahin ang kanyang kalagayan. Sakto namang 3:00 ng hapon, dumaan ulit si Aling Azon sa kanilang bahay at nakita iyon ng kanyang ama. Galit na galit ang kanyang ama at pinagmumura nito ang matanda. Nagmamadali naman naglalakad si Aling Azon papalayo habang nakangisi na nakamasid sa kanyang ama. Kaagad naman niyang tinanong ang kanyang ama kung anong nangyayari. "Anak, palagi bang dumadaan ng matandang iyon dito sa inyo?" Tanong nito sa kanya na parang nababahala. "Opo tay, mga 1 linggo ko na po siyang nakikitang dumadaan dito." "Bakit tay? Ano po bang problema?" Nagtataka naman niyang sagot rito. "Aswang ang matandang iyon. Malamang binabantayan ka na ng demonyong yun. Halika, sumama ka sa akin. Pupunta tayo sa bahay ni Manang Daday." Sagot naman nito at dali-dali na silang umalis upang magtungo sa sinasabi nitong manggagamot. Naiwan ang kanyang ina sa kanilang bahay upang may magbalita naman sa kanyang asawa kapag nakauwi na ito galing sa trabaho. Halos 30 minuto rin ang nilakad nilang mag-ama bago sila nakarating sa bahay ni Manang Daday. Papalapit pa lamang sila sa bahay nito, subalit nakaabang na ito sa kanila na para bang alam na nito na may kailangan sila rito. Si Manang Daday ay isang kilala at bantog na manggagamot sa kanilang baryo. Marami na itong natulungan at nagamot na hindi kayang ipaliwanag ng siyensya. Hindi nila batid kung gaano kalawak ang lihim na karunungan nito, subalit naniniwala ang mga taga-baryo na biyaya iyon ng amang may likha. "O Nelson, mabuti naman at napadalaw kayo rito." Wika nito na makalapit na sila. Ngumisi naman ang kanyang ama at niyakap ito. Kung hindi nyo na itatanong, magpinsan ito at ang kanyang tatay. Subalit malimit na lamang magkita ang mga ito dahil ang kanyang mga magulang ay lumipat sa baryo ng kanyang ina upang maalagaan ang kanyang mga lolo't lola. Kaagad naman siyang nagmano rito nang makalapit siya. Subalit nang mahawakan nito ang kanyang kamay, nagmamadali naman sila nitong pinapasok sa loob ng bahay. Pagpasok pa lamang nila Ada sa loob, ramdam na niyang maaliwalas at magaan sa pakiramdam ang loob ng bahay ng matanda. Hindi niya mawari pero ramdam niya kasi doon sa kanilang bahay
na parang palaging mabigat ang kanyang pakiramdam. Akala niya dahil lang iyon sa kanyang pagbubuntis. Ngunit may iba pa palang dahilan. Ikinuwento naman ng kanyang ama ang mga nangyari kanina sa kanilang bahay kay Manang Daday. Kaagad naman siyang sinuri ni Manang Daday at napag-alaman nga nitong ginagambala ito ng isang aswang. Batid kong may gumagambala sa iyo, iha. Huwag kayong mag-alala. Tutulungan ko kayo. Mabuti na lang at maaga mo siyang nadala rito, Nelson. Dahil kung hindi, baka napahamak na silang dalawa ng anak mo. Wika naman ito sa kanila. Nagmumura naman ng kanyang ama dahil sa galit. Noon ko pa alam na aswang talaga ang aso na yon. Naghihintay lang ako ng pagkakataon upang patayin siya. Sagot naman ng kanyang ama. Meron din kasing alam itong kanyang ama pagdating sa lihim na karunungan. Ang akala niya, yung mga kinakwento nito noon sa kanilang magkakapatid ay panakot lang, pero totoo pala. Matapos siyang suriin ni Manang Daday, binigyan siya nito ng isang maliit na garapong naglalaman ng langis at meron ding mga dahon ng halamang gamot na nasa loob ng garapon. Nagbili nito na kapag umiinit at kumukulo ang langis roon, ibig sabihin nasa malapit ang aswang. Ilagay daw niya yon sa altar nila upang makita nila kaagad. Ginawan din siya nito ng pangontra o habak at ipinasuot sa kanyang bewang. Hindi niya alam kung ano ang inilagay nito sa loob, pero nakita niya itong inuusalan ni Manang Daday bago binigay sa kanya. Nagbilin din ito sa kanyang ama ng mga kinakailangan nitong gawin pagka-uwi nila. Matapos iyon ay umuwi na rin sila, subalit dahil paggabi na rin at mag-aalas 6 na ng gabi, inihatid na sila ni Manang Daday sa mismong bahay nila. Alam kasi nitong delikado na sa kanyang maglakad lalo't paggabi na rin. Pagdating nila sa kanilang bahay, nadatnan naman nila ang kanyang asawa na naghihintay sa kanilang pag-uwi. Kaagad naman itong tinawag ng kanyang ama at parang may inuutos. Pinapasok na rin siya ng mga ito sa loob at may pag-uusapan raw ang mga ito. Maya-maya pa, abalang-abala na ang kanyang ama at asawa sa pagsusunog ng goma at balat ng niyog. Pangontra daw iyon laban sa mga aswang. Ayaw na ayaw raw ng mga aswang ang amoy ng mga iyon. Kaya naman, tuwing 3:00 ng hapon, yun ang ginagawa ng mga ito, ang magpausok sa kanilang buong bakuran. Isang buwan pa ang lumipas, simula nang magtungo sila sa bahay ni Manang Daday. Ngayon na lamang niya ulit nasipat ang pagdaang muli ni Aling Ason sa harap ng kanilang bahay. Sa pagdaan naman ito sa harapan ng kanilang bahay, napansin niya ang biglang pag-init ng habak na kanyang suot-suot, habang ang langis naman na nasa altar ay kumukulo na para bang sasabog na. Sa kanyang sobrang takot, kaagad niyang tinawag ang kanyang tatay at asawa. Nagsisigaw naman siya nang maabutan ng mga ito. Kaagad naman tinawag ng kanyang tatay ang kanyang nanay upang alalayan siya papasok ng bahay. Pinapakalma naman siya ng kanyang ina. Nang mapansin nitong humihinahaw na siya, pinagbihis siya nito ng itim na damit. Sumunod naman siya sa sinabi nito at mas pinili na rin niya yung pinaghubarang damit ng kanyang asawa na hindi pa nalalabhan. Sa mga hindi nakakaalam, isa ang pagsusuot ng itim na damit sa mga buntis ang nakakatulong upang hindi sila makita ng mga aswang sa gabi. Lalo na ang pagsuot sa hinubarang damit ng inyong asawa upang hindi kayo maamoy.
Matapos naman ang 2 oras na pagbabantay at paglilibot ng kanyang tatay at asawa, pumasok na rin ang mga ito. Hindi na rin kasi nakita ng mga ito si Along Ason, kaya't pumasok na sila sa loob ng bahay upang makapaghapunan na rin. Hindi na rin naman kumukulo ang langis na bigay ni Manang Daday sa kanya. Maging ang kanyang habak ay hindi na rin umiinit. Ibig sabihin wala ng aswang sa paligid. Mga 1 oras pa ang lumipas, nagpahinga na rin sila. Naging maayos naman ang kanyang pagtulog ng gabing iyon. Lumipas ang mga araw, pakiramdam niya ay maayos na ang lahat. Maging ang kanyang nararamdamang mabigat na presensya sa kanilang bahay ay wala na rin. Inakala nila na magiging maayos na ang lahat. Subalit, nang sumapit ang 7 buwan ng kanyang pagbubuntis, doon na muling nagparamdam si Aling Ason. At hindi na ito nag-iisa. Meron na itong 2 kasamang binata at 2 aso. Sa tuwing dumadaan ito sa kanila, nasisipat rin niya ang mga itong tumitigil sa unahang bahagi ng kanilang bahay habang pasimpleng nagmamasid at parang may inaamoy. Mas lalong lumala ang panggagambala ng mga ito sa kanya. Tuwing 12:00 ng hating gabi, palagi siyang nagigising dahil sa sakit ng tiyan niya na para bang manganganak na siya. Palagi naman niyang hinahaplasan niyo ng langis na bigay ni Manang Daday. Ngunit ng gabing iyon, sobrang sakit talaga ng tiyan niya. Dagdagan mo pa ng mga kalabog sa mismong bubong ng kwarto nila. Meron din siyang naririnig na tunog ng parang baboy ramo at sabayan pa ng parang umaangil. Ginigising niya ang kanyang asawa dahil natatakot na siya. Pero kahit anong gawin niyang pagsampit ng pangalan nito at pagyugyog, hindi pa rin talaga ito nagigising na parang tulog mantika. Sumakto pang kakauwi lang din ng mga magulang niya sa tahanan ng mga ito dahil medyo matagal-tagal na rin ang pananatili ng mga ito sa kanila. Kaya kahit hirap na hirap, pinilit niyang bumangon upang kunin ang buntot pagi na nakasuksok lang naman sa dingding ng kwarto nila. Dahan-dahan siyang tumayo sa higaan at pag-abot niya ng buntot pagi, malakas niya iyong hinampas sa kanilang bubong habang nagmumura. Wala siyang tigil sa pagwasiwas at paghampas ng buntot pagi habang minumura ang aswang. Tinakot niya rin iyon na kapag hindi tumigil, siya na mismo ang pupunta sa bahay nito upang patayin ang mga ito. Iyon ang turo ng kanyang ina sa kanya noon kung sakali mang may mangyaring hindi inaasahan at wala ang mga ito. Dahil sa kanyang ginawa, meron naman siyang narinig na parang may nahulog sa kanilang bakuran. Tuluyan na rin nawala ang mga naririnig niyang umaangil sa labas. Matapos iyon, bigla namang nagising ang kanyang asawa. Humahangos ito habang hinahanap siya. Kaya pala hindi ito nagigising kahit anong gawin niyang pagtawag rito kanina ay dahil para daw may nakadagang ritong malaking nilalang at pinipigilan siyang gumising. Marahil kagagawan iyon ng aswang upang walang makatulong sa kanya. Humupa na rin ang sakit na kanyang nararamdaman sa kanyang tiyan. Nagpapasalamat naman ng kanyang asawa dahil ligtas ito. Kinabukasan, pagbukang liwayway, hindi na pumasok sa trabaho ang kanyang asawa dahil pumunta sila sa bahay ni Manang Daday. Dahil sa nangyari kagabi, hindi na silang dalawa mapakali dahil sa pangamba at baka meron ng masamang nangyari sa kanyang pinagbubuntis. Nang makarating naman sila sa bahay ni Manang Daday, kaagad naman siya nitong sinuri.
Napagtanto naman itong nasa mabuting kalagayan lang ang batang nasa kanyang sinapupunan. Ngunit batid nitong hindi siya titigilan ng mga nilalang, kaya hindi na muna siya nito pinauwi sa kanilang bahay upang mabantayan siya nito ng mabuti laban sa mga aswang. Kaagad naman silang mag-asawang pumayag sa nais nitong mangyari upang maging ligtas din ang kanilang mga buhay. Alam ni Manang Daday na susugod ang mga nilalang anumang oras sa kanyang bahay. Kaya naman maaga pa lang ay naghanda na siya. Kinagabihan, habang nasa kalagitnaan sila ng pamamahinga, hindi naman mapakali itong si Ada sa kanyang hinihigaan. Pakiramdam niya merong nakamasid sa kanya. Maya-maya pa nakarinig naman siya ng kakaibang huni. Wak! 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 Sobrang layo lang ng tunog na iyon, kaya hindi rin siya sigurado kung ano nga ba iyon. Hindi siya sigurado kung ibon lang ba ang huning iyon, subalit ramdam niyang merong masamang mangyayari. Dahil sa kanyang kuryosidad, kaagad naman siyang lumabas ng kwarto nilang mag-asawa. Bumungad sa kanya si Manang Daday na nasa mismong hagdan ng bahay nito, nakaupo habang nananabako. Pagtingin niya sa orasang nasa dingding ng sala nito, 12:00 na ng hating gabi. Nagtataka naman siya kung anong ginagawa nito roon. Akmang lalapit sana siya rito, subalit pinigilan siya nito. "Diyan ka lang, iha. May mga panauhin tayo rito sa labas," sabi nito sa kanya. Nagtaka naman siya dahil sino pang bibisita sa ganoong oras ng gabi. Subalit laking gulat na lamang niya nang maaninag niya sa labas ng bakuran kung ano ang ibig sabihin nito. Nakasilay siya ng 2 taong hindi niya mawari ang itsura. Sobrang pula ng mga mata nito na nanlilisik habang nakatitig sa kanila. Maiitim na balat at mahahabang braso na parang sumasayad na sa lupa. Meron din siyang nasipat na 2 itim na aso na halos kasing laki na ng tao. Tumutulo ang mga laway nito na para bang may naaamoy na pagkaing sobrang bango. Sumunod naman ang kanyang asawa sa paglabas ng kwarto. Halata rin ang takot nito sa mukha nang mapagtanto nitong marami na pala ang mga nilalang na nasa labas. Lumapit ito sa kanya. Ilang minuto pa ang lumipas. Inutusan naman ni Manang Daday ang kanyang asawa na kunin ang isang supot na nakalagay sa mesa. Para iyong mga butil o buto-buto ng isang uri ng halamang gamot na may halong asin. Ang sabi ni Manang Daday, ibudbod nila iyon sa hamba ng pintuan maging sa mga bintana nila upang walang makapasok na nilalang sa kanilang bahay. Ginawa naman nila ang iniutos nito sa kanila. Nagbilin pa ito sa kanila na kahit anong mangyari, huwag silang susunod rito. Dahan-dahan namang tumayo si Manang Daday nang mapansin nitong ang mga nilalang ay unti-unti nang lumalapit sa kanya. Akmang susunggaban na siya ng isa sa mga ito, subalit bago pa man makalapat ang mga matutulis nitong kuko sa kanyang balikat, tinikalbo na ito ni Manang Daday, dahilan upang bumagal ang galaw nito. Kaagad namang nag-usal ng 5 kataga si Manang Daday sa matulis nitong punyal na gawa pa sa sanga ng makabuhay at isinaksak niya kaagad sa dibdib ng nilalang. Dahil sa kanyang ginawa, wala naman itong nagawa at tuluyan nang nawalan ng buhay. Ganoon rin sa makasamahan nito ang ginawa ni Manang Daday.
Sobrang bilis nitong gumalaw na para bang aakalain mong kasing liksi ito ng mga bata kung gumalaw. Nang tuluyan ng mawalan ng buhay ang apat, bigla namang lumapag sa harapan ni Manang Daday si Aling Azon. Galit na galit ito sa sinapit ng mga kasamahan nito habang nakatitig sa kanila. "Pakialamera ka talagang manggagamot ka," sabi nito habang umaangil. "Binalaan na kita noon, pero hindi ka pa rin tumigil. Pati pamangkin ko, inaaswang mo rin." Sagot naman ni Manang Daday rito. "Sige, ilabas mo na lahat ng kakayahan mo dahil ito na ang magiging huli mong buhay." Dahil sa narinig nito, kaagad naman itong nagpalit ng anyo. Tinubuan ito ng 2 pakpak sa likod, humaba ang mga braso, maging ang kuko nito ay napakatulis na rin. Sobrang pula ng mga mata nito na halos lumuwa na dahil sa sobrang laki. Nagbuno naman silang 2. Inihipan nito ng mga kataga ni Aling Daday. Ngunit dahil sa sobrang bilis nito, kaagad naman itong nakaiwas. Maya-maya pa, naramdaman na lang niyang bumaon sa kanyang tagiliran ang mahahaba nitong mga kuko. Masyado siyang naging kampante kaya hindi niya napagtantong sobrang lakas pala nito. Ngunit bago pa man iyon tuluyang bumaon ng malalim, napasigaw naman ang aswang nang sabuyan ito ng asawa ni Ada ng mga butil na ibinigay niya kanina. Umuusok ang mga balat nitong tinamaan. Dahil sa nangyari, napaatras ito. Nakakita naman ng pagkakataon si Manang Daday na isaksak rito ang hawak-hawak niyang punyal. Kaya naman, di naglaon, tuluyan na rin iyong nanghina at nawalan ng hininga. Magmula nang mapaslang ni Manang Daday ang hinihinalang aswang sa kanilang baryo, naging matiwasay na ang lahat. 2 buwan pa ang lumipas, matiwasay at maayos namang siyang nakapanganak sa isang malusog na batang babae. Wala na rin napapabalitang nawawalang mga tao o bata sa kanilang baryo, at lahat ng iyon ay dahil kay Manang Daday.